Okay, good afternoon, good morning, good evening, kung anong oras mo man napapanood itong video na to. I hope nasa mabuti kang kalagayan. Ayun, last topic pinag-aralan natin ang tungkol sa strategic planning and management as well as sa project selection model. No, nalaman natin sa topic natin last week kung paano tayo pipili ng isang proyekto. No, that there are different project selections models. There are numeric models and there are non-numeric models. Na bago tayo magpatuloy at dumako sa pagpaplano, no, ng isang proyekto, okay, tingnan muna natin yung tao. Napag-aralan natin yung tao na nasa likod ng success ng bawat proyekto sa isang organization. At ito yung mga tinatawag natin na mga project managers. So by the end of this lesson, the learners would be able to, number one, recognize project management as a career opportunity, categorize the different skills of a project manager, differentiate functional manager from project manager, characterize the essential characteristics in selection of a project manager, determine the responsibilities of a project manager towards the team, and internalize the essential characteristics of becoming an effective project team member. Okay, let's start. No, so si project manager, no, may kukumpara natin sa isang kapitan ng isang barko, no, so captain of a ship. No, kasi pag ikaw ay kapitan ng barko, no, lahat ng mga desisyon na kinakailangan right from the take off of the ship up to the landing to the destination, no, sa'yo nagde-decide. So ganun din po, no, sa isang project, no? Si project manager is the lead role in a project, successful initiating, planning, executing, monitoring, and controlling as well as its closure. So malinaw po na ang role ni project manager ay maging kapitan ng proyekto. Right from the conceiving of the project patungkol sa pagpaplano, na pag-allocate ng mga pondo, pag-allocate ng mga tao, pagdi-divide ng mga resources up to um, giving life to the plan in the execution phase, as well as monitoring kung nagagawa ba ng maayos yung nasa plano at kung merong mga risk or mga problema na nakasalamuha ay si project manager pa din yung may control at magre-resolve ng problema na yun. So, bago makarating sa destination or sa closure, yung turnover na nung project. Now, tingnan natin ang career path ng isang project manager. So, though there are a lot of courses, no, there are a lot of degree programs na nag-offer ng patungkol sa management, no, hindi talaga tungkol sa school, no, nabibuild ang skill ng isang project manager. Okay, so alam naman natin na kapag ikaw ay naging project manager, hindi naman one at a time yung project na i-handle mo, no? You're going to handle multiple projects at a time. At magsisimula ang isang project manager sa mga proyekto na in a small scale, no? Maliliit na proyekto. And from those small projects, si project manager ay makakakuha, no, ng napakaraming experience, and from that experience, no, marami siyang makukuhang knowledge, makukuhang learning skills. Na sinasabi natin na experience is the best teacher. No. So from those experience, si project manager na nag-work mula sa mga small projects ay makakuha ng napakaraming insight, no, to further improve himself, na magdadala sa kanya sa stepping up to the career ladder. No. So, ganun po ang career path ni project manager. Nagsisimula sa maliit, natututo siya, tapos patuloy na aangat. Yan po. Okay, na nabanggit natin kanina na ang isang project manager ay ang kapitan ng proyekto, no? He is the captain of the project. So, meron siyang several responsibilities na enumerated in this slide. So, number one, create the project plan. So, after na yung project proposal ay ma-accept ng executive, so si project manager yung responsible sa pagbuo ng plano, and then deal with the project stakeholders, no, siya yung makikipag-negotiate dun sa mga tatanggap ng project, supervise communication,
Okay? And then direct the project team. So siya yung mag-orient, no, kukuha ng mga kaniyang mga workers, no, i-explain niya kung ano yung gagawin, ito ano yung mga plano na napag-usapan, no, para matupad yung project na yun. And then handle the project risk. So sabi natin last time, hindi natin maiwasan na there are uncertainties, no, there are problems and risk na encounter sa paggawa ng isang proyekto. So si project manager pa rin yung responsible sa pag-resolve nito. And then control the project schedule, kasi ang isa sa mga katangian ng proyekto ay having a timetable, no, this is time bounded. Ibig sabihin, si project manager yung may responsibility na i-monitor kung nasusunod ba yung schedule na tinakda para doon sa project. And then cope up with the project budget. So siya yung mag-allocate ng mga pondo na binibigay sa kanila para doon sa project na yun. And then handle the project conflicts, no, mga hindi pagkakaunawan, and direct the project delivery. So ilan lamang yan sa mga responsibilities ng isang project manager. So from this text makikita natin na parang napakadali naman, pero hindi, kasi tumagin natin kanina na hindi naman one at a time yung project na i-handle ni project manager. So that is a multiple project at a time, no? So mag-imagine natin, so ilang project proposal yung ginawa ni project manager, so ilang proyekto yung kanyang hinahandle, yung kanyang minomonitor, no? Gaano kaya kadami yung problema yung kinakaharap ng bawat proyekto na kanyang hawak. So makikita natin dito na napakakomplikado ay napakahirap ng gawain ng isang project manager. Okay, dumako naman tayo sa key skills of a project manager. So, ano nga ba yung mga katangian, mga kakayahan na dapat meron ang isang project manager para patuloy na maging successful yung kanyang mga proyekto na hahawakan? So, there are a lot of key skills, the technical skills, time management and leadership, problem solving, organization, skill to develop people, communication and interpersonal skill, and skill to handle stress. Okay, so isa-isahin natin. So isa sa mga skills na kailangan ni project manager ay yung pagkaroon ng technical skill. Yung technical skill ay tumutukoy sa ano ba yung alam niya sa pagiging project manager. So marunong ba siya magsulat ng project proposal? Can he negotiate budget sa bidding? Marunong ba siya na i-control, no? Magkaroon ng risk assessment. So yung technical skills ay tumutukoy sa kaniyang kakayahan bilang isang project manager. And then we have the time management skills. So sinasabi na ang pinaka scarcest or pinaka limited na resources na pwedeng i-handle ng isang project manager ay ang time or ang oras. No, sabi nga natin, time is gold. Kaya si project manager dapat marunong siyang mag-allocate ng oras, no? Marunong siyang gumawa ng maayos na timetable para ma-ensure na on a given lifespan or na given timetable of the project ay matapos ito, kasi na-manage siyang maayos or na-estimate ni project manager yung oras na kailangan o mga araw na gugugulin para sa specific na part ng isang proyekto. Okay, syempre hindi naman mawawala yung ating management and leadership skills, kasi as a project manager dapat alam niya kung paano kontrolin, no, yung mga tao na katrabaho niya, not in a bad way na i-hypnotize natin, no, hindi ganung control in a way na alam niya kung paano pagkasunduin yung kanyang mga workers, kung meron mga conflict na maaring maganap, no, so maaari siya maging mediator. And then of course, he's the type of person na imo-motivate at i-encourage yung kanyang mga workers na patuloy na magtrabaho and strive for better. So another po is the problem solving skills. No, so nabanggit natin the last time about sa project attributes na isa sa mga characteristics ng isang proyekto ay pagkakaroon ng mga uncertainty, pagkakaroon ng mga risk, pagkakaroon ng mga problema. Like for example, no, kinulang yung tao, may nag-resign na tao. So anong gagawin ni project manager?
So, what if kulang pala yung budget na na-estimate? Ano yung gawin ni manager? So, paano kung nag-iba na yung taste nung kliyente nyo? So, anong gagawin ni project manager? So, si project manager kailangan magaling siya mag-analyze sa mga problema, no? He should have that analytical skills, no? Para masolusyonan niya yung mga problema kinakaharap ng kanyang mga proyekto at hindi ma-terminate by the end. Organization skill, no? Kasi nabanggit natin na si project manager, hindi naman siya nag-handle ng proyekto one at a time. So, there are multiple project at a time. So, at sometimes, maaaring malito si project manager kung anong project ba yung kanyang hinahandle, no? Kaya para hindi siya malito, kailangan meron siyang organization skill, no? He know how to organize, no? Marunong siyang gumamit ng mga matrix, mga Gantt chart, or mga risk assessment or lahat ng mga techniques, no, para maging organized yung mga bagay na related dun sa isang proyekto. And then we have skills to develop people, no. Si project manager, kailangan innate sa kanya yung pagiging a person with knowledge, na yung mga makakatrabaho niya ay merong matututunan sa kanya, na by the end of the project, hindi lamang yung proyekto ang natapos. Hindi lang yung proyekto yung naging ambag ni project manager, kundi yung mga knowledge and skills na natutunan ng mga workers niya mula sa kanya. And then communication and interpersonal skills. So kailangan si project manager ay magaling sa communication, whether it is oral communication or written communication. Kasi saan ba nagsisimula ang isang proyekto? 'Di ba, sa project proposal. At ang susulat ng project proposal ay si project manager. No, kung hindi maganda yung pakalatag ng plano niya sa kanyang project proposal, hindi clear yung goal ng kanyang project na gustong i-propose, okay, there is no chance na ma-approve ng board yung kanyang proyekto. Okay, so kailangan din yung communication, of course, sa pakikipag-deal sa mga bidders, no? For example, gagawa ng isang building, so merong certain bidders kung sino yung mga mag-handle ng mga materials na kailangan. So, kailangan magaling makipag-negotiate itong si project manager. So, as well as during at the work, kailangan yung communication niya ni project manager and the worker na gumagawa dun sa isang proyekto ay malinaw, no? Pagkakaroon ng isang malinaw na communication ay susi para maiwasan yung hindi pagkakaintindihan ng bawat tao na nandun sa isang proyekto. And then last one is skill to handle stress, no? Kailangan hindi agad-agad na overwhelm si project manager, dahil nga marami siyang hinahawakan na proyekto, no, ng sabay-sabay. No, maring nakaka-overwhelm ito sa iba, pero si project manager kinakailangan kaya niyang i-handle yung kanyang stress, no. Kailangan hindi siya nagpapanik if there are something na feeling niya na nagiging nag-hamper dun sa kanyang project na patuloy, ganon. Kasi there are a lot of problems na maring ma-encounter yung isang proyekto, at hindi dapat si project manager na overwhelm. Hindi dapat siya naunahan ng stress. So, kasi kung naunahan siya ng stress, paano na yung problem solving skill, no? Paano na niya masusolusyonan yung proyekto when yung stress, yun yung feeling na magpapa-give up sa atin, 'di ba? Kasi alam niyo naman, pag ni-stress, medyo hindi natin alam ang gagawin. So kailangan hindi magpakain doon si project manager para maging successful yung proyekto. And these key skills of a project manager ay nabibuild naman po, ano, yung experience is honing every person to become a perfect project manager that is suitable for its job description. Okay, ngayon naman ay i-differentiate natin ang pagkakaiba ni functional manager at ni project manager. Kasi sa isang business or sa isang organization, being a manager can be defined in many ways. Though, ang bottom line naman, ang manager ay pagkakaroon ng authority or ng power sa isang team.
No, so ano ba pagkakaiba ni functional manager at ni project manager? No, kung i-generalize natin, si functional manager, okay, si functional manager ang hawak niya ay ang buong organization, yung buong um, everything that happens within the organization ay hawak ni functional manager, no? Pero si project manager, ang kaniyang specific na task ay i-manage ang isang proyekto or ang isang project, no? Okay, tingnan natin with respect to authority, si functional manager siya yung manager ng lahat, no, ng lahat ng proyekto na nagaganap sa organisasyon, lahat ng mga pangyayaring nagaganap. So siya yung may hawak nun. Where si project manager naman, on the other hand, siya yung mayroong responsibility para sa kaniyang mga team members within his project. Okay, maybe we can ask sa proseso ng pag-fire or pag-hire, no, sa isang worker in a project. So, sino ang may kakayahan? Si project manager or si functional manager? So, ang gagawin dito, kapag may gustong i-hire, no, si project manager or i-fire or tanggalin, so si project manager, i-consult niya ito kay functional manager. Though, merong namang kakaya mag-decide si project manager, pero at the end of the day ay mas credible pa rin kung magdedesisyon ay si functional manager. With regard to project success naman, si functional manager, ang kanyang mini-maintain, no, for the success is the entire operations. Pero si project manager, ang success na ang kanyang ina-handle ay yung success ng isang proyekto. With regards to technology management, functional manager manages the people in general. Pero si project manager ang minamanage na yung mga resources na kinakailangan para sa proyekto na kanyang ina-handle, such as the budget, the human resource, the time. Okay, ayun. Okay, with regard to staff management, si functional manager, ang responsibility niya ay to check kung yung mga tao ba sa loob ng organization ay kumikilos ng maayos. Pero dito sa project manager, ang kanyang staff management ay to ensure na yung mga workers niya sa loob ng kanyang proyekto ay naiintindihan yung kanilang mga role and responsibilities. Okay, with regard to skills, functional manager is more skilled at analysis, pero si project manager ay more skilled at synthesis. So, magkaiba po ang analysis at synthesis. Ano po? Though they are synonymous term. When we say analysis, we analyze. But when we say synthesis, we summarize. Okay. Now, with regards to role naman, si functional manager is the direct and technical supervisor. Kumbaga sa yung responsible, no, for deciding how something will be done, who is going to do it, and what resources will be devoted to accomplish task. Ibig sabihin, siya lang yung mag-accept ng, for example, there is a project, so i-assess niya kung yung project na ba yun ay kinakailangan ng isang organization. With regard to resources, so syempre siya yung magbabagsak ng resources in general. Pero ang gagawin ni project manager, so si project manager na yung mag-allocate ng mga resources na yon. And with regard dun sa mga inaccept na project ni functional manager, so siya yung responsible to plan, to execute, and to monitor its progress. When it comes to competencies, functional manager should have knowledge in the process of being managed, no, as a manager of a company. Pero si project manager, he should have a science of project along with having the technical competence in some aspects. Okay, ang kanya namang forte ay pag-manage ng isang proyekto. And then when it comes to approach, the functional manager is more of an analytical in approach. Kapag sinabi natin na analytical, he is breaking the system into smaller and smaller elements. And he knows something about operation for which he is responsible. However, si project manager uses a systematic approach. Pag sinabi natin systematize is mayroong flow. There is a process flow na sunod-sunod, no, from the word itself, systematic, no, such as understanding the problem for which the problem is part, the organization for which the problem exists, as well as the environment of the organization. And so in general, no,
kung general natin pag-uusapan, ang control ni functional manager is more of the company as a whole, no? Pero si project manager, ang kanyang control is the project that he is holding in. Okay, ayun. So, that is the difference between the functional manager and the project manager. So, ngayon pag-usapan naman natin ano yung mga criteria na kinakailangan sa pagpili ng isang project manager. So, there are 4 general criterias such as credibility, sensitivity, leadership, ethics and management, and ability to manage stress. Credibility kasi kinakailangan he has this technical credibility and administrative credibility. Technical credibility, ibig sabihin alam niya yung kanyang ginagawa. He is well informed of what he is doing with regards to the technical aspects, with regard to planning, with regard to budget allocating, with regard to risk assessment, with regard to evaluating. And then yung administrative credibility na may tumutukoy sa kanyang kakayahan to lead. So, ilang project na ba yung kanyang nahawakan na naging successful? So, isa sa mga nagiging criteria sa pagpili ng isang project manager. Okay, so another criteria is to have sensitivity. Kapag sinabi nating sensitivity, nasi-sense ni project manager na something's wrong with the project. No, merong mga nagaganap na conflict with regard to workmate, to resources, to budget, no? At siya yung magiging mediator sa kung paano ito iso-solve. And then leadership, ethics, and management style. Kung kailangan si project manager, magaling siya mag-lead, magaling siya mag-control ng tao, not in a way na parang hin-hypnotize niya, no? Pero in a way na i-boost na yung skill ng bawat isa, no? Para matapos yung isang proyekto. And then, ang isang project manager should have a strong sense of ethics, especially having a good work ethics, no? Para alam niya kung paano i-judge yung mga sitwasyon sa pinakatamang paraan. And then, kailangan he has the ability to manage stress. No? Tao rin naman si project manager na stress din naman siya, lalo na kapag sabay-sabay yung proyekto na kanyang inahawakan at sabay-sabay rin nagkaroon ng mga conflict at ng problema. Okay, so there are 4 major stress na most oftenly na-experience sa isang project manager sa kanyang trabaho, such as the following. So number 1, having no standard set of procedures and techniques with which to direct their work. Number 2, too much work to do. Number 3, high requirement for achievement that always end up as a failure. And number 4, so many changes in the parent organization. So, given that 4 major stress na kinakaharap ng isang project manager, it is important na hindi siya na-overwhelm ng mga problemang ito. Okay, so the project manager should be self-aware and marks dangerous signals to avoid being overstressed. And since napag-usapan na natin si project manager, yung kapitan ng barko ng proyekto, no? Idamay na rin natin pati yung mga kasama niya sa trabaho, which is the team members. So, sinasabi natin na no man is an island, no? Hindi makakaya ni project manager na maging successful yung proyekto gamit lamang yung kanyang sariling kakayahan, no? Kinakailangan din yung efforts ng bawat team members na nandun sa proyekto na kanyang hinahawakan. So, there are important characteristics of an important or effective project team member. Okay, so kung si project manager, no, siya yung nagmamanage ng proyekto, no, ang mga project team members naman ay yung mga sumusunod dun sa pinapagawa ni project manager, and which is being supervised din naman. Okay. So, sino ba si project team member? So, he is the one who is responsible for carrying out tasks and generating deliverables as delineated in the project plan and supervised by the project manager. Kung si project manager, siya yung nagmamanage at gumagawa ng plano, nagmamanage, nagmo-monitor, nagsusupervise. So, si project members naman yung gumagawa, no, batay sa plano, no, naka-align sa plano ni
project manager. So it is essential na merong mga important characteristics na dapat taglayin ng isang project team member para maging successful yung isang proyekto. Okay, given that responsibility of being a project team member, no, ano yung mga katangian, no, na kailangan taglayin ng isang project member, no, para maging successful yung plano na inilatag ni project manager. So, una na dyan yung pagiging team player. No, kapag sinabi nating team player, we cooperate with our co-members, co-workers, at hindi natin ginagawa yung trabaho natin para i-glorify yung ating sarili. And then, we need to be self-starter. So, kapag sinabi natin self-starter, dapat alam natin from the beginning pa lang ng proyekto, alam na natin kung ano yung dapat natin gawin. Na we are well-equipped with the knowledge, with the skills na kinakailangan, no, para dun sa isang trabaho. We are influential, no, in a good way naman, in a positive way. No, kailangan ng isang project manager member ay influential sa pamamagitan ng pag-encourage sa kanyang mga co-workers to strive harder na magtrabaho ng maayos. No, kasi yung leadership skills, hindi lamang yun minamanifest ni project manager. So, leadership skills can be manifested by any of the people in the workplace. And then motivational, kailangan siya ang isang project member ay pinagmumulan ng motivation ng kasama niya sa trabaho, no. Kailangan hindi siya ang bawat team member ay pinaparamdam sa bawat isa na kaya nilang gawin yung mga kinakailangan sa isang proyekto. Hindi dapat not the other way around. And then we have well-equipped knowledge and skills. Okay, kinakailangan din sa ating trabaho na we are dependable. Now, we need to be dependable, responsible, and accountable to one another. No, na kapag kailangan ng tulong ng isa mong kasama sa trabaho or ng isa sa mga team member, you would give them a hand. And then we need to have a good communication skills. Kailangan we can communicate well, no, para hindi magkaroon ng conflict, hindi magkaroon ng misunderstanding. And then kailangan we need to be committed. Kailangan ibibigay natin yung 100% natin na alam natin, 100% ng ating skills, 100% ng ating knowledge doon sa trabaho. Another is can think creatively. Ibig sabihin, kaya nating i-manipulate yung mga resources na meron tayo into something na maganda, into something na naka-align dun sa ating plano. Okay, and the last one is to become a supportive team member. So, na kapag tapos mo nang gawin yung iyong trabaho, at merong nangangailangan ng tulong, don't hesitate to ask if they need help. Ayan po, isa lamang sa pagiging isa lang yun sa mga way kung paano natin mapakita na supportive tayo sa ating mga katrabaho. Okay, and that would be the end of our discussion part of our topic. So, let's proceed to the second part ng ating lesson, which is the question and answer portion. Kapag meron kayong mga katanungan, gustong linawin sa ating topic, ay you may freely ask that on our Google Meet or on our in-call messages. Ayun po.